Lucas POV. Gustong-gusto ko na makabalik ng Pampanga, ngunit hindi ko naman din pwedeng madalan ang lahat ng gawain ko dito. Elsang linggo lang ang paalam ko kay Alexa, ngunit pang 8 araw ko na rito sa Maynila, ay hindi ko pa rin masiguro ang pag-uwi ko. Ayaw ko na kasing balikan pa ang kung ano mang pwede kong maiwan dito na importanteng bagay. I'm sorry, sir. Hinihingal pa ang business manager ko. Nararamdaman kong natatakot siya sa akin ngunit pinipigilan niya lang. Nang lumuwas ako dito ay yun din ang unang beses na nagkita kami. Tinanggap ko siya sa trabaho niya online, at may nilaan lang akong abogado na malapit sa akin na sumusubaybay sa kanya, at maaari niyang kontaken kung kailangan niya ako. Naayos ko na po ang lahat at pirma niyo na lang po ang kailangan. Tapos ay inilapag niya ang folder na naglalaman ng mga kontrata. Kinuha ko iyon at binuklat bago iniabot kay Larry, ang abogadong kaibigan ko. Okay na lahat ito, pagkumpirma niya. Nakahinga ako ng maluwag, dahil sa wakas ay naayos na ang mga kakailanganin para sa negosyong naisip ko. Kagaya pa rin ng dati ay hindi ko ipinaalam na akin iyon. Gusto kong magkaroon ng konkretong plano para sa kinabukasan, lalo na para kay Alexa. Nang masettle na ang lahat ay nagmamadali akong sumakay ng sasakyan, kung saan naghihintay si Lester na gusto na ring makabalik ng Pampanga. Wala namang asawa o shotang naghihintay, mukhang mas atat pa sa akin. Madalas akong ina-update ni Resty tungkol kay Alexa at Miko, at natutuwa akong malaman na ayos lang sila. Ang hindi ko lang nagustuhan ay ang madalas na pagkain ng pulis na yun sa restaurant, na nagiging dahilan upang magkausap sila. Unang tingin ko pa lang ay alam ko ng kakaiba na ang tingin ng kalderon na yun sa babae. Isa pa ay nabanggit din ni Resty na nagpunta na naman si Martina sa restaurant, at nag-usap nga daw ang dalawa ayon na rin kay Sunday Jazz na mabilis kong tinawagan, at inalam kung ano ang nangyari. Nilalason na ng babae mo ang isipan ng mahal mo. Panluloko pa niya sa akin, matapos nitong i-send ang video ng footage ng gabing yun. Nakita ko nga na nag-usap lang ang dalawa, ngunit napansin ko rin na bigla na lang hindi na umimik si Alexa at nanatiling nakayuko. Anong iniisip mo? Napaigtad ako sa tanong na yun ni Lester, na nakaupo sa tabi ko. Si Alexa. Wala naman akong maililihim sa kanya dahil basang-basa na niya ako, at kilala na rin niya ako mula ulo hanggang paa. Baka kasi kung ano na ang sinabi ni Martina sa kanya eh. Kagaya ng curious niyang tanong na inilingan ko lang. Alam mo naman na nagkita kami dito noong nakaraang linggo. Ipinipilit niya na magkabalikan kami. Grabe din ano. May asawa na at lahat eh. Inis na sabi ng aking kaibigan. Simula't simula naman kasi ay ayaw na niya si Martina. Ako lang ang matigas ang ulo noon na sinunod pa rin ang gusto. Wait, huwag mong sabihin na sinabi mo na sa kanya ang tungkol kay Alexa. Nakita niya nang sunduin ko si Alexa sa restaurant, at parang kinumpirma niya lang sa akin. Galit na galit siya nang sinabihan ko siya, na huwag makalapit-lapit sa akin lalo na kay Alexa. At sigurado akong kung ano-ano na ang sinabi niya doon sa bata. Tiningnan ko siya ng masama dahil doon na ikinatokan niya. Ano? Hindi ka naniniwala? Sigurado akong hindi nun titigilan si Alexa. Anong bata ang pinagsasasabi mo? Natawa siya ng malakas na mas lalo kong kinaasar. Sige, ipamuka mo pa sa akin. Itinikom na ni Lucas ang kanyang bibig at nanahimik na ito. Kapwa na rin kami umupo ng maayos para makaidlip habang nagbibiyahe. Dahil gabi na ay hindi naman magiging sobrang tagal ng aming biyahe, yun nga lang siguradong tulog na si Alexa pagdating namin. Hindi nga ako nagkamali kaya naman pagkatapos kong maglinis ng katawan ay natulog na lang din ako. Hinila ko siya palapit, pilit na iniharap sa akin at iniunan sa aking braso bago ko siya banayad na hinalikan sa kanyang mga labi at niyakap. Sa ganitong paraan lang din naman ako makakatulog ng maayos. Pagmulat ko ng aking mga mata ay kumunot ang aking noo, dahil hindi ko nakita si Alexa. Normally ay nauna akong nagigising sa kanya kaya tinignan ko ang aking wristwatch. 6:00 pa lang ng umaga, bakit wala na siya? Isa pa, Sabado ngayon at wala siyang online class. Nag-iinat akong bumangon at dumiretso sa bathroom to freshen up. Nagpalit na rin ako t-shirt at pants para pambahay bago bumaba at hanapin si Alexa. Good morning, sir, bati ng isa sa mga katulong na tinanguan ko lang at nilagpasan.
Ngunit bigla akong tumigil nang maalala kong tanungin siya. Nasaan si Alexa? Sa poolside ko po siya dinalhan ng kape. Tumango ako sa kanya, at saka iniwan bago tinungo ang pool area. At nandoon nga nakaupo si Alexa habang nakabaluktot ang mga tuhod, at nakataas ang dalawang paa sa inuupuan niya. Sa malayo ito nakatingin at tila malalim ang inisip. Lumapit ako sa kanya at yumukod, bago ko siya niyapos mula sa kanyang likuran, saka ko hinalikan sa kanyang pisngi. Nagulat ito at lumangon sa akin at kinuha ko iyong pagkakataon upang mahalikan siya sa kanyang lobby. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumigil ako, at salubong ang mga kilay na tiningnan siya. What's wrong? Tanong ko. Ha? Wala. Bakit? Ano yun? Sunod-sunod niyang tanong pero hindi ako naniniwala sa kanya. I knew it. The moment my lips touched hers. Tell me what it is, Alexa. Ang alin ba? Tanong niya pa rin, iniunat ko ang aking likod, at tumingin sa kanyang mga mata na sinalubong naman niya habang nakatingala. At nasiguro kung may problema nga siya. Anong nangyari habang wala ako? Wala. Ano naman ang pwedeng mangyari? Tanong din ni Alexa. Ikaw ba? Ano ang nangyari habang wala ka? Lumigid ako paarap sa kanya, at hinila ang isa pang upuan at naupo. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya, at ganun din naman siya sa akin. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari, at nagkakaganito si Alexa, at alam ko sa sarili ko na wala akong panahon mang-alo sa kanya. Walang nangyari, kagaya ng sinabi ko sa'yo meron lang akong kailangang kausapin, at natagalan ako dahil nagkaroon ng pagbabago sa napagkasunduan namin. Okay, sagot ni Alexa now, anong nangyari sa'yo nang wala ako? Wala nga, bakit ganyan ka? Ano ba ako? Youth acting differently. Ano ba dapat ang iakto ko? Alexa, sigaw ko, dahil nauubos na ang pasensya ko. Para naman akong natauhan, nang bigla kong makita ang pagkagulat niya, kasabay ang pagdaan ng takot sa kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Shit, naibulalas ko sabay tayo, at iniwan si Alexa, dahil baka kung ano pa ang masabi ko. Dumiretso ako sa dining table para kumain ng almusal, at hinintay ko naman na sumunod sa akin ang babae. Ngunit ilang minuto na akong naghihintay, ay wala pa rin si Alexa. Nakita kong dumaan si Natty. Kaya naman, please call Alexa. Sabihin mo na kakain na kami. Sir, kanina ko pa po siya niyaya, kape lang daw ang gusto niya, at binigay na rin po iyon sa kanya sa poolside. Naramdaman ko ang pagkibot ng gilid ng aking bibig at pagsalubong ng aking mga kilay. Tuloy ko na po ang ginagawa ko. Palm ni Natty sabay alis. Alam na niya na hindi na maganda ang mood ko. Sumandal ako sa upuan at pumikit, habang tila nagpipiano ang aking mga daliri sa ibabaw ng lamesa. Ganito ako kapag sinisikap kong pakalmayan ang sarili ko. Kailangan kong gawin ito bago ko harapin si Alexa, dahil kung hindi ay baka kung ano lang ang magawa ko. Nitong mga huling linggo, matapos akong kumain sa restaurant na pinagtatrabahuan niya, kasabay ang pulis na yon, at hintayin siyang maauwi ay naging napakaganda ng pagsasama namin. Nakikita kong genuine ang saya ni Alexa, kapag magkasama kami kaya naman ganun din ang naramdaman ko kahit na ayaw ko. Hindi ko na gusto na makita siyang nailang o natatakot sa akin. Mas gusto ko yung palagay siya. Habang kausap ako, at kinukwento ang mga bagay na nangyayari, o nangyari sa kanya sa trabaho or sa mga panahong hindi kami magkasama. Hindi ako palatawag, kaya naman hindi rin kami nagkausap nang nasa Maynila ako. Okay lang naman sa akin iyon, dahil ayaw ko rin naman siyang obligahin pagdating sa bagay na yon. Isa pa ay masyado akong naging busy doon, at tulog lang ang naging pahinga ko na inabala pa nga ni Martina, nang maispatan niya ako. Lumipas pa ang ilang minuto, at nang masiguro ko na kalmado na ako ay tumayo ako mula sa aking kinauupuan, at binalikan si Alexa sa poolside, ngunit pagdating ko doon ay wala na siya, kaya parang gusto ko na namang magalit ulit. Huminga ako ng malalim, at saka pumasok ulit sa loob ng bahay. Papunta sa hagdanan, at umakyat sa aming kwarto. Pagbukas ko ng pintuan ay si Alex agad ang nakita ko na nakaupo sa kama, habang nakabaluktot ulit ang mga tuhod at yapos-yapos ang mga binti, habang nakapatong ang kanyang baba sa kanyang tuhod. Agad naman siyang napatingin sa akin, kasabay ang pag-unat ng kanyang mga tuhod.
Alexa, ano ba talaga ang problema? Ang nauubusan ng pasensya kong tanong. Sinabi ko nang wala, bakit ka ba tanong-tanong? Tanong din niya habang palapit ako sa kama. Dahil ganyan ka, malakas ang pagkakasabi ko, pero hindi pa ako sumisigaw. Tinatanong kita, ano ba ako? Ano bang nakikita mo na ginagawa ko? Look, kung may problema ka or tayo, sabihin mo sa akin para naman maintindihan ko, kung may nagawa ba akong mali sa'yo. Sinabi ko na sa'yo na pwede mong sabihin sa akin ang lahat ng gusto mong sabihin. Natahimik lang si Alexa at tila pinagdedebatehan sa sarili, kung magsasalita ba siya or hindi, kaya lang ay bumuntong hininga lang ito at umiling. Walang nangyari. Ganun pa rin naman, nagklase ako at pumasok sa trabaho. Regular na nag-usap kami ni Miko sa telepono, at maayos naman siya kaya wala akong problema. Ano pa? Tanong ko na rin. Wala na. Alin sa mga sinabi ni Martina ang pinaniwalaan mo? Direkta ko ng tanong, dahil iyon lang ang naiisip kong dahilan ng panlalamig niya sa akin. Yes, malamig ang pakiramdam ko sa kanya. Walang sigla ang kanyang mukha lalo na ang kanyang mga mata nang titigan ko siya, kanina matapos ko siyang halikan. Paano mong? Wala akong hindi nalalaman maliban sa kung ano ang sinabi niya sa'yo. Kaya tell me, alin doon ang pinaniwalaan mo na dahilan, para magkaganyan ka? Tinitigan ni Alexa ako ng masama, at bago pa man siya sumagot ay inunahan ko na siya. Huwag mong sabihing wala dahil hindi ako maniniwala. Matagal akong naghintay bago siya tumayo mula sa kama hinarap ako. Sabi niya, na ikaw ang unang lalaki sa buhay niya. Hindi ako umimik at hinayaan ko lang siyang magpatuloy sa pagsasalita, habang magkahinang ang aming mga mata. Sinabi rin niya na siya ang unang babae sa buhay mo. Totoo naman ang mga sinabi niya, at kahit na anong paliwanag pa ang gawin ko ay hindi naman na iyon mababago, kaya naman hindi na ako umimik. Sinabi niya na magkasama kayo sa Manila, at kailangan lang niyang bumalik para hindi makahalata ang asawa niya, at mapagbuntunan ka ng galit nun. Nagtadges ang mga bagang ko, dahil hindi naman kami naging magkasama, aksidente lang ang pagkikita namin. Alam niya ang tungkol sa atin. Anong tungkol sa atin? Tanong ko nang hindi inaalis ang aking paningin sa kanya, ngunit iyon na rin ang time na umiwas siya ng tingin. Look at me and answer my question. Anong alam niyang tungkol sa atin? Huminga siya ng malalim at saka sumagot. Naparausan mo lang ako at hindi daw ako dapat umasa ng higit pa roon. Nakailangan mo lang ako, dahil sa mga oras na hindi niya mapupunan ang pangangailangan mo. Naiintindihan daw niya na kailangan mong maglabas ng init ng katawan. Kaya hinahayaan niya lang na ganito tayo. Na hindi mo ako siseryosohin, at itatapon mo na lang kapag nagsawa. Hindi ko na pinatapos pa ang kanyang mga sinasabi, at sinapo ang kanyang mukhang puno na ng luha. Pilit kong pinagtapat ang mukha namin, para makita ko ng husto ang maamo at maganda niyang mukha, habang pinupunasan ko ng aking mga hinlalaki ang mga luhang naglalanded sa kanyang pisngi. Kiss me. Utos ko sa kanya, hindi si Alexa kumilos sa simula, ngunit ginawa din niya. Nang magdikit ang aming mga lobby ay agad kong pinalalim ang aming paghahalikan. Gusto kong maramdaman niya ang pagkasabik ko sa kanya. Dahil doon ay naging mas maalab pa ang halik niya sa akin, kasabay ang pagpulupot ng kaniyang mga braso sa aking leeg. Kaya naman binuhat ko siya bago ako umupo sa kama, at kinandong siya nang nakaharap sa akin. I miss you so much, baby, sabi ko nang maghiwalay ang aming mga lobby. Hindi mo ba ako na-miss? Tanong ko. Na-miss, sabi ni Alexa na ikinangiti ko. Kiss me again kung talagang na-miss mo ako, sabi ko. Ngunit imbes na gawin niya ay galit siyang tumingin sa akin, at pinagpapalo ako sa aking dibdib. Hinayaan ko lang siya para mailabas niya ang sama ng kanyang loob. Hindi naman ganun kasakit pati dahil parang ayaw niya rin na masaktan ako. I'll hate you, Lucas. I hate you, paulit-ulit ni Alexa na sabi kasabay ang pag-iyak. Alexa POV. Hindi si Lucas kumibo, habang sige ang paghampas ko sa kanyang dibdib na mukhang hindi naman niya iniinda. Siguro ay dahil ayaw ko rin siyang masaktan physically. Ako na lang din ang sumuko at tumigil sa ginagawa ko. Nakakandong pa rin ako paarap sa kanya, habang parang bata pa rin akong umiiyak, hanggang sa unti-unti akong tumigil, at mauwi na lang ang lahat sa hikbi.
Naramdaman ko ang pagkabig niya sa akin kaya isiniksik ko ang aking mukha sa sugpungan ng kanyang leeg at balikat. Mahigpit ni Lucas akong niyakap, habang hinahagod ang aking likod kasabay ang manak-anakang banayad na halik sa aking sentido. Kaya naman tuluyan na ring tumigil kahit ang paghikbi ko, at naging kalmado na ako. Are you feeling better now, baby? Narinig kong tanong ni Lucas, pero hindi ako kumibo. Hindi na rin siya. Nagsalita pa muna, at naghintay pa ng ilang sandali. Si Martina ang kauna-unahang babae sa buhay ko, at ganun din naman ako sa kanya. Mga bata pa kami nang magkakilala, kaya wala na akong magagawa doon kahit na ano pang gawin ko. Does it bother you so much? Tanong ni Lucas. Pero umiling lang ako, then what is it? Anong dahilan ng pagtatampo mo sakin? Hindi pa rin ako umimik dahil hindi ko rin naman kayang sabihin. Grabe, paano yon? Sasabihin ko sa kanya na nainis ako sa kanya dahil si Martina ay pinuputukan niya habang ako ay hindi. Nakakahiya. Okay, let me clear this up and listen to me carefully. Iniangat ni Lucas ako, at pilit na pinaghinang ang aming mga mata. Matagal na kaming wala ni Martina. As in matagal na. Sa sobrang tagal ay hindi ko na maalala. But yes, kahit matagal na kaming wala ay may nangyari sa amin recently lang. Pero iyon ay bago ka dumating dito sa bahay. Meaning nakaraan na, at wala na rin akong magagawa pa doon. If you're going to take it against me, ikaw ang bahala. May babae ka nga sa office mo nang puntahan kita. Ang sama ng tingin ko sa kanya habang sinasabi ko yon. Well, that's different. Anong different dun? Dahil hindi si Martina yung babae. Of course not. Different kasi gustong-gusto ko ng oras na yon. Imagine nakita-kita ng hubot-hubad. Tapos hindi ko man lang magawa sa'yo. Naiskandaluhan ako sa sinabi ni Lucas, kaya naman natakpan ko ang aking mukha ng dalawa kong kamay. Oo, at ganun din kung mag-usap ang mga kapitbahay namin kila Tita Soledad, pero syempre iba pa rin iyong sa akin na mismo sinasabi, at ako na mismo ang tinutukoy. Bakit mo kasi ako pinaghubad? Hindi mo ba alam na sobrang kahihiyan ang inabot ko? Tapos may tauhan ka pang pinapasok. Tinakpan kita diba? Hamarang ako para hindi ka niya makita. Doon ko naalala na tumayo nga ito. Ako lang ang may karapatang makakita ng kahubadan mo, dahil akin lang ang katawan mo. Akin ka lang. Possessive na sabi ni Lucas, at saka hinapit pa ako ng mas maigi na halos wala nang makadaan na hangin sa pagitan namin. Parang mapipipi na nga ang katawan ko sa pagkakadikit sa katawan niya. Let me explain further, pagpapatuloy ni Lucas, kasabay ang pagpitik sa noo ko. Ots, reklamo ko. Martina is infertile kaya kahit 1,000,000 ko siya paputukan sa loob niya, ay hindi siya mabubuntis. And before, noong panahong may relasyon pa kami, ay alam mo na, mga bata pa kami kaya hindi pa namin iniisip ang bukas. Ang kung paano kapag nabuntis ko siya. Akala ko rin kasi ay boto sa akin ang tatay niya na hindi naman pala. Napakunot ako ng noo sa sinabi ni Lucas. Paano niyang inakala na boto ang senador sa kanya noon? Gusto ko pang magkwento siya ng tungkol sa kanilang dalawa ni Martina, ngunit hindi na si Lucas nagpatuloy. Mukhang hanggang doon na lang talaga ang kaya niyang sabihin sa akin, dahil nanahimik na ito. Nakatingin lang siya sa akin, pero hindi ko kayang salubungin iyon. Para kasing napaka-easy ko at nawala na agad ang galit ko sa kanya. Alexa, nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Wala naman akong ginagawa pero bakit niya ako minura? Alam mo ba kung gaano kakaganda? Alam mo ba kung gaano ko kagustang pagpapapatayin ang lahat ng mga dahilan ng pagka-delay ko, para makabalik agad dito dahil sobrang nami-miss na kita, at gusto na kitang makita. Sinapo ni Lucas ang aking mukha mula sa aking panga, at iniharap sa kanya. Gusto kong malaman kung gaano kasarap ang angkinan ka nang hindi ko kailangang magpigil. Yung ilagay ko lahat-lahat sa kaloob-looban mo, dahil akin ka lang. Pero kailangan kong magtimpi dahil iniisip kita. Inisip mo ako. Tumango si Lucas, at hindi ko maintindihan kung sa paanong paraan niya ako inisip ng lagay na yon. Hindi ka parausan lang sa akin, baby. Kung ganun ang tingin ko ay hinayaan na kitang mabuntis, saka kita itatapon na lang sa kung saan, at bahala ka na sa buhay mo. Napasinghap ako dahil doon.
Kaya kung gawin iyon, kung ibang babae ka. Kung kagaya ka ng babaeng nakita mong kasama ko sa office. Kung kagaya ka ni Martina. Pero hindi. Iba ka sa kanila. Minsan ko lang ito sasabihin, at baka hindi ko na ulitin pa, dahil hindi ko ugaling sabihin kung ano ang nararamdaman ko. Mahalaga ka sa akin, kaya naman ayaw kong mabuntis ka agad. Gusto kong makatapos ka ng pag-aaral mo, at maging masaya sa mga bagay na ginagawa mo kagaya ng lang ng pagtatrabaho mo. Wait, awat ko sa kanya, ibig mong sabihin kaya hindi mo. Alam mo na, alam ko na ang alin. Say it. Say the exact words, sabi din ni Lucas, at nahihiya ako pero nilakasan ko ang loob ko. Kaya hindi mo inilalabas sa loob ko ay nag-aalala ka na baka mabuntis ako. Hiyang-hiya kong tanong. Ano pa ba? Kung babae rin lang na mapaglilipasan ko ng oras ang kailangan ko, ay hindi na kita kailangan pang dalhin at patirahin dito. So, whether you like it or not, sa akin ka lang at wala nang iba. Don't tell me iyon ang ikinagagalit mo sa akin. Sabi kasi ni Martina, na iyon daw ang paraan mo ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanya, kaya ang sama ng loob ko, dahil naisip ko na tama siya na parausan mo lang ako, mahina kong sabi habang yumuyuko, pero pinigilan ni Lucas iyon, at pinilit akong tingnan siya. Ayaw kong magproteksyon, baby. Pwede naman akong mag-pills, bulong ko sa sarili ko. Pero alam kong narinig din ni Lucas dahil pinitik niya ako ulit sa noo. Ots, ang bata-bata mo pa naiisip mo yan. Mahirap na at baka kung ano pa ang gawin nun sa katawan mo, edi sana hindi mo na lang ako inangkin. Paano ko gagawin yun kung makita lang kita, ay nabubagay na ako. Nagtimpi naman ako. Noong simula hindi kita pinakialamanan. Kaya lang nagalit ka nang hindi ko alam ang dahilan, kaya sinubukan kitang suyuan. Ayon, ang sarap mong halikan kaya nawala ako sa katinoan. Hindi ako nakakibo at ang tagal ni Lucas akong tinitigan, bago niya ako kinuyumos ng halik. Syempre, for the tugon din ako. Gumapang na ang mga kamay ko kakahaplos sa kanyang katawan, hanggang sa laylayan ng suot niyang t-shirt at itinaas iyon. Ang kamay niyang humahagod sa magkabila kong hita, ay itinaas niya kaya naman madali ko nang nahubad ang kanyang pang-itaas. Napakaganda ng kanyang katawan, kahit na nga ayaw ko sa lalaking may tato dahil nadudumihan akong tingnan. Lalo na ang kay Lucas na buong katawan ay meron nun. Pero wala baliw na yata ako sa lalaking ito. Pinaglandas ko ang aking hintuturo sa kanyang katawan, at hinayaan kong maglaro lang iyon doon. Ganon din naman si Lucas na nakatingin lang sa akin, at sinalubong ang aking mga mata kaya naman kitang-kita ko ang pagnanasang kahit ako ay nararamdaman para sa kanya. Sumubsob ako sa kanyang leeg, at tuluyan akong inangkin ni Lucas. Are you happy now? Tanong ni Lucas ng kapwa na kami nakahiga. Nakaunan ako sa kanyang braso, at hinahagod ko naman ang kanyang katawan. Oo, mabilis kong sagot sabay tingala sa kanya. Nakita ko ang pag-iling-iling niya na ikinangiti ko. Paano ay sa loob niya rin naman inilabas ang lahat, sa 3 beses naming pagniniig. Super! Dagdag ko pa na ikinatawa na ni Lucas, bago ako pinitik sa noo. Ots! Bulalas ko sabay hawak sa aking noo, pwede na siguro tayong mag-almusal, dahil hindi ka na nagtatampo sa akin, right? Ang bilis ng naging pagtango ko, at hinayaan ko na siyang linisan ako at bihisan, at syempre siya rin, saka kami. Magkahawak kamay na bumaba sa dining hall, para sa almusal na kanina lang ay wala akong ganang gawin. Bakit ba? Nadiligan ako ka nga nila. David POV. Sir, ano yun? Ganun na lang yun. Tanong ko sa aking hepe matapos niyang sabihin na kalimutan na ang kaso ni Manzano. Kailan ka pa naman nagkaroon ng amor sa kriminal na yon, Calderon? Hindi ba at Kating-Katie kang mahuli ang current adong yon? Tapos ngayong burado na siya sa mga isipin mo hindi mo pa rin ako tinatantanan. Sigaw niya sa akin. Sir, hindi sa may amor ako dun sa current adong yon, higit kanino man ay ako ang may gustong mahuli yon. Mahuli sir at hindi mamatay. Ang gusto ko pagbayarin siya sa mga kasalanan niya. Diyos na nga ang gumawa ng paraan para mawala na siya sa mundong ito, at maparusahan siya Pumuputak ka pa rin. Paano kung malulutas ang kaso ng dating mayor natin, siya ang natitira kong lead sa kaso.
Saka hindi man lang ba kayo nagtataka, kung bakit ginawa sa kanya ang ganun kung kailan masasagot na ang mga tanong natin. Kumamo ng kanyang ulo ang aking hepe, bago nagmura at saka ako hinarap ulit. Hoy, Calderon, ako. Nagtitimpi lang sa'yo ha. Ano ang gusto mong gawin ko? Buhayin ko yung bangkay, para lang mapagbigyan kang mapanagot siya sa mga kasalanan niyang binabato mo, na wala ka pa rin namang ebidensya. Anong walang ebidensya, sir? Nakita nyo naman na sa lahat ng investigasyon ko, ay siya lang ang lumalabas na suspect, o edi kung gusto mo ikaw ang bumuhay, saka mo ay interrogate. Hala umalis ka dito sa opisina ko, dahil hindi ka naman makausap ng matino. Lang linggo mo nang ipinipilit yan sa akin pero hanggang ngayon, ay hindi mo pa rin nahuhulian kung sino man ang pumatay sa suspect mo. Lalo akong nainis nang ipaalala niya iyon. Hindi ko matanggap na kahit na ang kriminal na kagaya niya, ay mahirap pa ring hanapin ang kung sino man ang nagpatamba, or nagtamba. Wala na rin akong nagawa at sumaludo na lang ako sa aking hepe, bago lumabas ng kanyang opisina. Ano part? Wala din. Tanong ni Paranga na sinagot ko naman din ng iling. Ang hirap talagang kumilos kapag walang suporta ng nakakataas. Paano yan? Saan tayo ngayon? Tanong niya. Habang nakasunod sa akin, at naglalakad palabas ng presinto papunta sa aking sasakyan. Sasama ka ba? Tanong ko. Saan nga? Saka kailangan pa bang itanong yan? Syempre partner mo ako, natural sasamahan kita. Halika na at sumakay ka na. Binuksan ko ang sasakyan at ini-start iyon matapos naming makasakay, at makapagkabit ng aming seatbelt. Hindi naman na din nagtanong pa si Parangan, at tahimik lang itong nakatingin sa kalsada. Ganyan naman siya talaga kapag alam niyang bad trip ako. Napakaswerte kung siya ang na-assign sa akin, or ako ang na-assign sa kanya, kahit na ano pa yan. Ang mahalaga ay mabilis niya akong nakilala at nahuli ang aking ugali. Siya nga pala, Part, sabi niya, dahilan para bigla akong mapatingin sa kanya matapos kong masiguro na safe ang daan. Ano yun? Tanong ko naman. Sakto na may patawid kaya naman nag-full stop ako bago muling tumingin sa kanya. Kumusta na pala yung babaeng na hostage? Napahinga ako ng malalim. Nagtatrabaho sa restaurant bilang waitress, at okay naman siya ng huli ko siyang makausap. Tapos ay pinaandar ko na ulit nagsasakyan, at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nabalitaan ba niya ang nangyari kay Manzano? Tanong niya. Tuldok. Sa palagay ko ay hindi, dahil mukha siyang walang kaalam-alam. Tuldok. Hindi man lang niya napanood sa social media ang init-init ng usaping iyon. Takang tanong niya na naging dahilan para mapaisip din ako. Hindi kaya may kinalaman siya sa palagay ko ay wala. Putol ko sa gusto niyang sabihin. Kita mo naman ang itsura niya Parangan. Isa pa, ang bata-bata pa niya, at ni hindi ko siya nakitaan ng kahit na anong illegal record. So na-check mo na rin pala. Pag-confirm niya, sa totoo lang ay maganda si Alexa. I mean napakaganda niya at ang sexy pa. Mukha rin itong mabait based na rin sa paraan niya ng pakikipag-usap, pati na rin sa kung gaano ka-worried sa kanya ang kanyang kaibigan. Although may bahagi ng pagkatao ko na nag-iisip ng kakaiba sa kanya, hindi naman ito umabot sa puntong pag-isipan ko siya na nasa likod ng pagkamatay ni Manzano. Alam mo naman ako, simple kong tugon. Ayaw ko rin namang isipin niya na porke babae, at maganda ay magiba na rin ang pagtingin ko sa babae. Kilala na ako ni Parangan na talagang tinitingnan ang lahat ng anggulo. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung saan tayo pupunta? Tanong na ulit ng partner ko. Sige na nga, babalik tayo kung saan natagpuan ang bangkay ni Manzano, baka kasi may nakaligtaan lang tayo, kaya wala tayong nakita na kahit na ano. Ang sabihin mo ay talaga lang ganyan ka. Hindi titigil hanggat hindi nakikita ang gustong makita. At isang bagay yan na nagustuhan ko sa'yo, Part. Hindi ka marunong sumuko sa alam mong terena. Napailing na lang ako sa sinabi niya, na akala mo ay isa akong bata na pwede pa niyang mauto. Pagdating namin sa barangay, Sapang Bato, kung saan eksaktong natagpuan ang bangkay ni Manzano, ay muli kong inilibot ang aking paningin. Alam ko ang kakayahan ko bilang pulis, at kagaya ng sinabi ng kapartner ko ay hindi talaga ako titigil sa paglutas ng kaso na dahil hindi rin ako matatahimik. May ilang oras na rin kaming nag-iikot at nakaramdam ng pagod,
kaya nagdesisyon kaming tumigil muna sa ilalim ng isang punong kahoy na hindi kalayuan sa aking sasakyan, at casual na nag-uusap, nang biglang may mapadaan sa aming harapan. Alam mo pre, sigurado ako na yung sasakyan na yun ang nagtapon ng bangkay, sabi ng isa. Nagkatinginan kaming magpartner at mabilis kong pinahinto ang dalawa. Anong sasakyan ang sinasabi nyo at anong bangkay? Tanong ko, dahilan para mapatingin sa akin ang dalawang lalaki. Nanlaki ang mga mata ng mga ito pagkakita sa amin. Nasa gilid kasi kami ni Parangan kaya kung sa malayo ay hindi kami mapapansin, dahil sa kalaparan ng puno na tumatabing at kinasisilungan namin, pero dahil sa narinig kong sinabi ng isa sa kanila ay may palagay akong may kinalaman iyon kay Manzano. Ha? Wala ho, mabilis na sabi ng lalaki habang hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Rinig ko ho ang sinabi nyo, kaya mabuti pa ay sabihin nyo na kung ano ang nakita nyo. Kung ayaw niyong makasuhan ko pa kayo ng obstruction of justice, dahil sa pagpipigil niyo na magkaroon ng resulta ang aming pag-iimbestiga. Hindi naman totoo iyon, kaya lang ay may palagay akong hindi niya sasabihin sa akin, kung hindi ko sila tatakutan. Wala naman ho talaga, sagot naman ng isa pang lalaki. Gagawin niyo pa kaming mga bingi rinig namin kayo. Naiinis na singit ni Parangan, na mabilis ko namang inawat dahil baka lalong matakot ang dalawa. Dapat ho magtulungan tayo para mapanatili natin ang katahimikan, at kapayapaan ng ating bayan. Bawat isa ho sa atin ay may kani-kanyang obligasyon, hindi lang ho kaming mga pulis ang dapat na humuhuli sa mga masasamang loob. Kayo hong mga sibilyan ay maaaring magkaroon ng parte, sa pagpapatupad ng kaayusan sa ating bayan. Natahimik ang dalawang lalaki, pero maya-maya lang ay nagsalita na ang isa. Sa tingin ko lang naman ho at hindi ako sigurado. Wala naman na kasi akong nakitang nagdaang sasakyan, maliban doon, sa panahon na nakatambay ako sa tabing kalsada sa kabilang side dahil sa pag-iisip kung saan ko na naman kukunin ang pagkain ng pamilya ko sa kasunod na araw. Hindi ko magawang makauwi. Dahil wala na naman akong trabaho. Anong klase ng sasakyan ang nakita mo? Tanong ko na punong-puno ng kuryosidad. Kotseng kulay itim po ang nakita ko. Natandaan mo ba ang plate number? Syempre hindi na ho. Ano naman ang pakialam ko sa sasakyan na nakikita kong dumadaan nag-iisip nga ho ako. Oo nga naman, may katwiran siya, Leon lang ho ang naalala nyo. Tanong niya, Leon lang ho, tapos kinabukasan ay ayun na nga, nabalitaan ko na may natagpuan nga pong bangkay. Tumango ako sa kanya, at nagpasalamat. At least kahit papaano ay may nakuha akong lead. Ang problema nga lang ay itim na kotse, ilan kaya ang may kotseng itim dito sa Angeles? Ang tanong pa, taga Angeles nga kaya iyon? Lumayo na ang dalawang lalaki, habang kami naman ni Parangan ay naiwang nag-isip ng tungkol sa itim na kotse, nang biglang manlaki ang mga mata ko nang maalala kong nakita kong sinundo si Alexa ng itim na kotse ilang gabi na ang nakakaraan. At dito na po nagtatapos, ang ika-9 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.